Magandang gabi po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa ating binabantayang bagyong si Inday mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 11 p.m. Nasa labas pa rin naman po ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Inday, pero kinailangan na po natin maglabas ng Tropical Cyclone Bulletin dahil inaasahan po natin ay meron na po tayong malalakas na bugso ng hangin na mararanasan within the next 36 hours sa ilang bahagi po ng Cagayan Province. Naglabas po tayo ng Tropical Cyclone Bulletin para makapaghanda na rin po ang ating mga kababayan hinggil sa hangin, pati na rin sa ulan na dala rin naman po ng ating bagyo at southwest monsoon sa mga susunod na araw. Ito pong si Bagyong Inday, super typhoon category pa rin naman, huling namataan sa layong 1,545 kilometers east ng Northern Luzon. Makikita po natin yung sentro niya or yung mata niya, nasa labas pa naman po ng ating Philippine Area of Responsibility, pero inaasahan po natin papasok din naman po ito bukas ng umaga. Ito po yung lakas niya ng hangin, 185 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 230 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 30 kilometers per hour. Malawak po itong bagyo po natin kaya naglabas na po tayo ng ating Tropical Cyclone Bulletin. Samantala, dahil dito sa bagyo, meron tayong enhancement ng southwest monsoon lalo na sa mga susunod na araw. At itong southwest monsoon ay inaasahan po natin magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Yung naranasan po natin mga pag-ulan dito sa Metro Manila kanina at mga karatig lugar po natin ay localized thunderstorm lamang po ito at hindi ito direktang epekto ng bagyo or ng southwest monsoon. Para sa ating Tropical Cyclone Wind Signal number 1, nagtaas tayo dito sa may northeastern portion ng Cagayan. Habang palapit itong bagyong si Inday sa Philippine landmass, inaasahan natin dadami din yung areas na under po ng ating Tropical Cyclone Wind Signal. Nagtaas tayo ng signal number 1 na may lead time na 36 hours para makapaghanda yung mga kababayan natin, lalo na dito sa may Northern Luzon kung saan posibleng lumapit po itong bagyong si Inday po. At dito rin po siya lalapit sa may Batanes, kaya inaasahan natin ang pinakamataas po nating itataas na Tropical Cyclone Wind Signal ay signal number 2 at signal number 3. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Inday, papasok nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas po ng madaling araw. At inaasahan natin, sandali lang naman siya magiging isang ganap na super typhoon dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at magda-downgrade din siya bilang isang typhoon category sa mga susunod na araw. At lalabas ito by Friday po. Friday ng gabi or Saturday ng madaling araw. Makikita natin kung nandito yung bagyo natin by Friday, magkakaroon tayo ng enhancement ng southwest monsoon. Hihilain niya po yung southwest monsoon at magdadala po ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya yun din po, kahit hindi po tayo direktang magla-landfall po, itong bagyong si Inday, inaasahan po natin magiging maulan po ang ating weekend sa malaking bahagi ng bansa natin. Dulot po ito ng habagat. Para naman sa ating ulan na inaasahan na dala ng habagat, ngayong gabi hanggang bukas ng gabi, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Sultan Kudarat at Sarangani. Tomorrow evening naman to Thursday evening, dulot pa rin ito ng southwest monsoon dito sa may Palawan, Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Samantala, Thursday evening hanggang Friday evening, posible na yung 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Occidental Mindoro at Antique. Dulot po pa rin ito ng southwest monsoon. Dito naman sa may Palawan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Zambales, Bataan, kasama ang Metro Manila, Cavite at Batangas, inaasahan naman po natin ang 50 to 100 millimeters of rain. Ito pong volume ng pag-ulan po ito, posible po yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya ugaliin po natin tumutok sa updates na nilalabas ng Pag-asa at makinig po tayo sa ating mga local government unit. Dito naman po sa Batanes ay dulot naman po ito ng bagyong si Inday.
Para naman sa hangin na dala netong enhanced na southwest monsoon at yung paligid netong bagyong si Inday, inaasahan po natin kahit hindi po direktang tatama itong si Inday sa kalupaan po natin, meron po rin tayong malalakas na hangin na mararanasan. Ngayong araw, most of Mindanao makakaranas ng malalakas na hangin, dulot ito ng southwest monsoon or habagat. Bukas naman dito sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, malaking bahagi ng Mimaropan, malaking bahagi ng Bicol Region, most ng Visayas at most ng Mindanao. Friday naman, dulot na to, ito inaasahan natin, buong bansa na po natin ang makakaranas ng malalakas na hangin. Wala pa po tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, pero inaasahan po natin bukas na madaling araw, posible na tayong magtaas ng gale warning sa ilang bahagi ng Southern Luzon pati na rin ng Eastern Visayas. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan malit pandagat ay mag-ingat po tayo at ipagpaliban na rin po natin ang pagpalaot. At yan po muna ang latest nating update dito sa bagyong si Inday. Next update po natin ay bukas ng 5 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang gabi.